Hey guys! Welcome back to my channel. Today I'm finally doing the much-awaited Europe haul. Magto 2 weeks na ako nandito. Pero ngayon ko pa lang sila magagawa because if you're a follower of me, you already know why. Finally, today, nakapagpa-let's go ako. I just got home and I decided, okay, gawin ko na. While may konti pa akong sipag sa katawan. Ganito itsura ko. Kaka-facial ko lang. Hindi ko wala makipakalam sa itsura ko because you guys just really want to see what I got from Europe. So let us begin. Unahin ko na to kasi galing to sa laundry. Labas ko to na suot doon. Tapos ito din yung suot-suot ko nung umuwi kami. Kaya nasa laundry na siya. But this is my Justin Bieber na sweater. It's from Primark. Actually, kailangan ko lang bumili na ang bango pa yun na. Kahit anong pabango ginamit ko dito? Bango? Ah! Oh my god, it's this one. Ang bango talaga. Ang tagal na. Isipin mo. Sa ilalim-ilalim na siya ng lahat ng laundry. With all of Don's basketball clothes. Ang bango niya pala yun. So this one, okay, mamaya papakita ko sa inyo. But anyway, this is from Primark. Random lang kaming nag-check sa Primark. You saw that in the vlog. Wala talaga kaming mabili and medyo lumalamig. So wala akong dalang masyado. Kasi dala ko nga puro pang summer. Kaya ito na yung binili ko. Tapos Justin Bieber because hindi ko gagamitin or baka hingin nga to ni Nini kasi she's obsessed with Justin Bieber. Ewan ko kung hanggang ngayon, pero I think still kasi isa siya sa talaga #1 fan ni Justin Bieber. So I think I'm just gonna give this to her eventually. Second is Don the Builder's Rimowa Essential Cabin Sleeve. Kasama to sa haul ko because para sa akin din naman to. Pero technically, si Don nang gagamit. Gamit ko pa rin na ang laman. Para sa akin to, kaya may sleeve. Against siya sa Rimowa talaga ever since because of course, it's expensive. He's against everything expensive naman. Hindi niya maintindihan ba't kailangan bumili ng mahal na luggage. But when I bought this last year, hand carry, yun na yung lagi namin gamit-gamit. Every time, di ba yung random na pag under na kayo, maglalakad na kayo, kung ano na lang yung mandampot mo. So every time he's holding the Rimowa, naingit siya. Although okay din naman yung gamit-gamit niya na regular. Parang pagka nagamit mo kasi yung Rimowa, iba talaga yung feeling. It just glides kahit gaano kabigat. And you all know how I always overpack my luggages. Kahit na hand carry lang yan. Kahit na gaano pa siya kabigat, you really won't feel anything kapag yun yung pinapaandar mo. So yun, feel na feel niya yun. Kaya sabi ko, since mahal nga siya, pag bumalik tayo ng Europe, bibili na tayo for you. At least doon, kahit pa paano, medyo mas mura-mura. Kakainis nga kasi nag-price increase. Kasi parang nabili ko yung sa akin last year, nasa 30 plus lang after tax refund. But that's without the sleeve. Ito, ngayon, nasa 50 plus ata. But meron pang tax refund. So siguro magiging mga 40-ish. Ito yung gusto niya, yung may sleeve. Kasi nga, siya lagi yung may bit-bit ng laptop ko every time we are traveling sa backpack niya. Gusto namin lagay sa maleta para hindi mabigat. Pero, pagka nasa security, ang hirap. Bubuksan pa yung maleta. Hindi niya alam na mas mahal to. But lagi lang yung sinasabi, maganda yung meron sleeve. Dapat ganun ang binibili mo para hindi mahirap. He wanted the black one, but he doesn't want matte. Matte black lang yung may sleeve. So, we decided to just get this gray one. He's never going back. Tapos, sobrang dahil pang kasha. Sobrang ganda nung shape niya and everything that it actually fits yung requirement ng airlines for hand carry. Pero, sobrang luwag niya talaga. It's really good. Just for the, hand carry. Yun lang yung recommend ko. Yung mga check-in, I think luxury na talaga yun. Pero pangarap ko rin yung trunk nun. But someday, kapag totoong mayaman na ako na, hindi ko na kailangan pag-isip. Wala. Okay, clothes. Yung iba, naiwan na rin. Unti lang naman. Sobrang konti. Hindi nga ako nakapag-shopping sa Zara kasi wala talaga kaming time to shop for ourselves. Huh? Wala pa daw time. Pero ito kasi mga to, lahat to, kung saan din may pasabay. But I mean, yung Zara, hindi ko na siya na-explore because unang-una, iniisip ko na yung magiging space ng maleta. So, hindi na ako nakapag-shopping. Pangalawa, yun nga, ever since nabaliw ako mag-shopping ng clothes sa Bangkok, iniisip ko lahat ng nasa Zara, meron sa Bangkok, which is better and mas mura. But when we were in Barcelona, we really needed clothes kasi hindi kami nagdala ng mga gamit. Empty ang dala namin para marami kaming maiuwi. So, minahanap lang kami random store. It's actually Italian, pero hindi ko rin nagamit. It's this one. And then, I also got this linen polo. So, memorize nyo na yung mga favorite ko na damit. And then, yung isa, yung stripes na parang sweater, yun na yung sinuot ko. Nasa laundry na siya na naiwan sa friends. Halos lahat ng gamit namin naiwan sa balikbayan box. Para ang uwi-uwi nga namin is yung aming mga paninda. My Bimba Ilola. Nung nasa Barcelona kami, hiwa-hiwalay kami. Hipawi, siya yung nagbebenta ng Bimba. So, dun siya nakatambay. And then, yung stories niya, puro Bimba. And then, nakita ko to sa story niya. Sabi ko, oh my god, ang ganda niyan. Sabi ko, Hipawi, tinext ko pa siya. Kasi nandun si Don. Nung nasa Barcelona kami, medyo marami na ako nabili. Wala na akong karapatan. So, tinext ko siya kahit magkakatabi lang kami. Ko, babe, isama mo sa orders yung tote bag. I wanted the beige ba yun? But when I went with her dun sa store, napaibig ako dito sa green. My green face. It's super big. Ayan. Tapos, it's nylon. And then, meron dito yung kwento ng Bimba. From Spain to the world. May pocket siyang ganyan, diba? But this pocket can turn into yung pinaka-closure ng bag. Ayan. So, it would look like this when you're wearing it. So, at least kahit pa paano, secured yung mga laman. Tapos, pwedeng dito mo ilagay yung mga keys mo, your cellphone and everything para hindi siya
malunod dun sa loob dahil nga sobrang malaki yung bag. It's really big kasi ang gagamitin ko dapat na hand carry from Barcelona to France is yung Longchamp ko na extra large. Since sobrang mabigat niya, tapos dito ko lang siya ilalagay kasi short-handed lang. Nilagay ko siya sa loob nito para mayroong ganyan. And it fit perfectly. Yun na rin yung ginawa kong hand carry pa uwi dito sa Pilipinas. Kasi nga marami kaming kailangan iuwi. Yung mga goyard na bawal matupi, nandun lahat. Ang galing, ang amazing. I love it so much. A really good remembrance from Spain. Kasi it's a Spanish brand. Okay, next is my red line. If you are part of my broadcast channel, hindi ko ina-announce na aalis ako, pero dun sa broadcast channel ko, I announced it earlier. Sinabi ko dun yung mga gusto kong bilhin, para if ever may mga gustong magpasabay, sabay sila. Isa to sa matagal ko nang gustong bilhin, pero gusto ko ako bibili pagka nagpunta ako ng Paris. I really didn't know na I would go back to Paris soon kasi I was there 2016 and I really didn't like it. Ilang beses ko na siyang sinabi all across my channel, so I don't like it. Overrated siya. Tapos, madumi, mabaho. Syempre, hindi yun yung makikita niyo sa social media. Of course, it's aesthetic. It's really nice and romantic and everything. And there's so many magnanakaws, maraming baliw, maraming pulube, yan, yung mga ganyan. So, yun yung first impression ko ng Paris noong 2016. Although, bago ko magpunta doon, ang dami na nagsabi sa akin na ganun. Yung lolo't lola ko, they went there before. Traumatized pa nga sila doon. Parang lagi nilang sinasabi na there's so many other parts of Europe or France na magandang puntahan than Paris. Pero syempre, once in my life, I would like to see the Eiffel Tower. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako babalik doon. But, nung pinlano namin to, si Don, hindi pa siya nakapag-Paris. Of course, I also wanted to see the City of Love with him. I wanted the photo sa Eiffel Tower with him. But surprisingly, sabi niya, gusto daw niya makita si Mona Lisa. So, yun lang yung request talaga niya. That's why I gave it to him. Kasi, nung nagpunta nga kami doon, I didn't want to see Mona Lisa because nakita ko yung lines and expensive siya. Sabi ko, I'm not gonna fall in line for art. I'm not that art. See, I appreciate art and museums, pero hindi yung para pumila ako para makita lang yung picture. Budgeted yung trip namin noong 2016. So, pinilit ko yung friends ko na we just go to Disneyland Paris because isa din sa goal ko na maikot ang mga Disneyland all over the world. So, yeah, on this trip, pinipili ako siya doon to go to the Louvre and see, ba't doon kami napunta? So, anyway, sabi ko sa sarili ko na pag bumalik ako ng Paris, I would buy a red line. Kaya finally, nabili ko na siya. It's actually this one. I've been wearing it since we got there. Tsaka, surprisingly, sobrang dami ding nagpasabay sa akin. Nakakatuwa. Ang dami. Hindi ko alam. 20 pieces. It's just basically tali. Sabi ni Don, sinulid lang daw. But, binabayaran mo naman is the diamond. And hardware. So, these are all real gold. You can actually have it changed pag nasira. Although, I've read a lot of reviews na sobrang tibay niya. Hindi talaga siya napuputol unless talagang finors mo siyang maputol. Yung iba, kasi meron silang mga pang baby. Yung iba, suot talaga nila, baby pa lang sila. Tapos habang lumalaki, pinapa-adjust na lang nila. Pinapapalitan nila ng bigger na string, ganyan. So, something memorable lang. And mahilig nga kasi ako sa mga ganyan na tali-tali na nakasama sa aking mga accessories. So, that's why I really wanted it. Originally, I just wanted one diamond with one string. Pero nakita ko, meron 2 strings. Tapos pwedeng ipa-personalize. Sa Paris branch lang, pwede mo ipa-personalize. So, lahat ng mga order sa akin, personalized. They told me kung gaano yung size ng wrist nila, kung ano yung color ng string, ganyan. Meron pang maliit na, nakalawit na, maliit na diamond. Pinahabol ko yun for me. Kasi nakita ko, pinapagawa nung isang katabi ko. So, nainggit ako. Little, sobrang cute na dainty diamond na nakadangle. Kaso, wala na daw. Sa Monday pa daw pwede. Sunday, uwi na kami. So, nasad naman ako. Kaya, maybe, pag bumalik ulit ako ng Paris. It comes in this paper bag. And then, sa ganito siya nakalagay. Sobrang cute na Parisian remembrance. At least, it's real diamond. Comes with the authenticity card. You will have all of the details. Just like any other luxury items, you have it there. Certificate of authenticity. Isa sa pinaka-favorite buy ko. Ang dami ko pang gustong bilhin. Pero of course, one lang, di tayo mayaman. Itong mga binili ko sa airport from Paris, papunta na sa Nice. Bumili na ako ng random things. I definitely got La Roche-Posay. Sunscreen. Favorite sunscreen ko to way back. Nung na-diagnose ako with dermatitis, sobrang konti lang yung mga pwedeng products sa akin. So, ito yung ginagamit kong sunscreen before, pero sobrang mahal niya, tsaka mahirap siyang hanapin. Nung time na yun. SPF 50. Dalawang kinds to. Yung isa, regular sunscreen lang, but this one has anti-aging. Sobrang ganda rin ng consistency nito. Perfect for our weather because it's para siyang watery. Hindi siya malagkit and mabilis siyang na-absorb. So, I really like that. And then, I've been wanting to buy this. Nung nasa US ako, lagi ko siya nakikita kasi nga viral talaga siya everywhere. Yung bomb cream, tsaka ito. Pero, hindi ako bumibili kasi dami kong pinagbibili na kung ano-ano. So, hindi ko na siya nabigyan ng chance. Pero, nung time na nandun kami nag-iikot-ikot, we had time, ganyan. Nag-spray ako.
Bango talaga. Amoy siyang candy. No, isang beses nga na nag-spray ako ng ganito, tapos dumaan yung sawa ni Pawi. Akala niya kumakain ng candies or ng chocolate yung mga bagay, which is bawal. Sabi ko, it's just this one. Kasi namoy niya. Kasi parang ayaw niya maniwala. So, ito nga yun. Pistachio and salted caramel. Sobrang bango. Ang manamis-namis. I really like it. Lahat ng pabango ko, tinatanong ko kay Don the Builder if he likes it. Kasi syempre, siya yung nakakaamoy. Siya yung kasama ko. Meron ako mga pabango before na bet ko ayaw niya. So, hindi ko na yung binibili. So, every time I buy perfume, I ask him if he likes it. And he really liked this one. Napansin ko mahilig siya sa mga sweet scents. And then, amoy ko rin pala yung pink nito sa some other place na kasi walang ganun nung time na yun. Ang bango-bango din. Pero hindi ko na nabili kasi ang dami ko na nga binili. Next time na lang. Yun naman, hindi siya kasing tamis nito pero ang bango din. And then, of course, I just bought Marvis toothpaste na maliliit para sa aking mga travel pouch. If you don't know, this is very famous na toothpaste na originated din ata doon. Doon nga ba ito galing? Made in Italy pala. Nung nagbora-bora ako, since nasa 4 seasons ako, ganito yung mga toothpaste sa mga lahat ng banyo, even public bathrooms. Ang dami kong kinuha ganun. Ituloy na natin yung airport buys. From Barcelona, babalik sa Nice. Di ba mahilig ako sa mga minis? Pero ayoko kasi yung mga minis na basta-basta na parang sampler lang. Gusto ko yung minis na same bottle nila. Buksan na nga natin. Yung mismong shape ng bottle na full size. Ganun yung mga gusto kong minis. And then I saw this. Tapos sale. We got a lot actually na pang benta. And then I also bought for myself. Ang kasama niya is 4 na ganyan. Wala nga yung gusto ko, yung kailangan ko. Akala ko kasi nung binili ko, ito yon kasi yung coral yung gamit-gamit ko. Coral nga ba yun? Ooh, oh my god, it's so cute. This is the Blossom Delight Rose Gold. Sana mababango. Oh, it's very light. I mean, it's very subtle. Hindi siya overpowering. I love it. This one naman is the... Oh, is this the same? Blossom Delight. Blossom Delight. Parang pareho. Oh, this is Eau de Parfum. And then this is Eau de Toilette. Same na same sila ng amoy. Pero yung isa cologne, yung isa perfume. That's good. And then... Oh, dito ako excited. Eee! Ang cute! I love it. Bet ko rin naman tong purple na to. Ang ginagamit ko lang is yung coral. It's so adorable. That is my weakness. Oh my gosh. Then, Omnia. By the way, this is amethyst. Coral nga ba yung ginagamit ko? Basta yung pink na ganyan or orange ba yun? Yee! Ang cute. This one naman is the crystalline. May babango ba to? Nasaan na ba yung pang-spray? Oh my god, don't tell me laruan lang to. Hala, nabobobo na naman ako. Wait nga lang. I found it. Hindi pala siya spray. You open it like that. And it's ditak-tak. Ah, bango. So, ganun pala siya. Nalungkot ako kasi gusto ko sana spray, pero siguro para mas maraming malagay na product, ganun na lang. And then, this is the best that I got. If you are following me on TikTok, nakita niyo na to. Nung natuwa ako, sabi namin, we're gonna buy all of your stocks. Nagulat siya eh. And as of now, ubus na. Kasi naibenta ko na rin lahat. It looks like this. This is Marc Jacobs na perfume. And then, naka-display siya na nakaganyan. Na-curious ako. Sabi ko, what are those? They are perfume drops or Daisy drops tinatawag kasi this is the Marc Jacobs Daisy. Meron siyang 30 na ganitong laman sa loob. Ganyan. Hindi na ako mag-open kasi nag-open ako sa TikTok. So, kung gusto nyo malaman paano ginagamit, follow nyo ako. But you just twist this thing, tanggalin yung ganyan. Tapos yun, nandun na yung pinakapabango. Tapos ipapatak mo ng ganyan. Tapos very potent siya. Malagkit-lagkit yung feeling. Hindi siya yung parang water na pabango. So, aliw na aliw ako because this is a perfume, parang mint. You just put it in your small purse. Alam nyo na, mga weakness ko, yung mga maliliit na bagay for my micros. Put it in your small purse or when I'm traveling, I can easily bring this na wala akong problema kung matatapon or mababasag. It's amazing. Instructions. Twist, squeeze, and then apply. I got 2 for myself. I also bought pampasalubong sa friends ko. Daisy Love, kasi yun yung nagustuhan ni Don the Builder. Ito yung ayaw manamis-namis. And then, ito yung Ooh So Fresh. I also wanted the classic one, the yellow, pero dalawa na lang binili ko kasi ang dami ko nang binili. And then, I also got this from the airport. I was so happy to see this as well. Nilagay ko lang sa paper bag. Wala talagang ganito. Pero just for the presentation. I remember when I was in Bangkok, merong nag-message siya, pero hindi ko siya nakita. I'm so sorry. Kung sino nga ba siya nagpapabili ng ganito. In particular, she sent me this photo. Yung blooming bouquet na may ganito. Then ang sabi sa akin nung tindera sa Bangkok, it's a travel exclusive. So, I guess, sa mga airports lang siya available. Buksan natin. Sabi ko, bilhin natin yan para dun sa nagpapahanap sa akin. Though hindi ko maalala kung sino siya. But if not, then I'll keep it for myself. Dalawa lang ata available. So, dalawang binili namin. Yung isa nabenta na rin. And the other one is for me kasi hindi ko na siya naalala. At ito na, binuksan ko na. So, akin na talaga siya. Anyway, this is blooming bouquet. So, ito talaga din yung ginagamit kong pabango. 100 ml. Tapos, kasama niya 10 ml na travel spray na refillable. Ooh, there it is. Ito yung pabango.
There you go. I'm so happy. Nag-start ako mag-blooming bouquet. Roller lang. Since na-addict ako sa kanya, nagpabili ako kay Nini Coracha. Kung 30 ml ata, niregaluhan niya ako for my birthday. And then now, I finally have 100 ml. I'm so happy. Tapos ito yung kasama. Ooh, it's so pretty! That's the travel Kinemberlar. Ang ganda. Nare-refillan ba to? Yan! If gusto kong refillan, ito, ilalagay ko lang siya sa aking ganyan and then yay! Ang ganda ng lalagyan. It's leather. I love it. Dami ko na naman bagong pabango. Dumami na ng dumami kasi bawat travel ko lately po pabango binibili ko. 4-pack na AirTags. 129 euros. Before tax refund. I've been wanting to buy this kasi nga like kami nagta-travel. Pero nakakalimutan kong bumili. Ngayon nga, hindi pwedeng wala na kaming AirTags. So, I got na. Nung nasa Spain kami. Pabang na ba kayo sa mga bags? This is the one that I've been using a lot there. Bigay ito sa akin ni Pawi. Parang nga daw ma-model ko. And gamit na gamit ko naman siya. Felt bag. Ito yung original talaga. Kung naalala nyo yung galing sa Longchamp. Sila ang maker. So, nahanap sila ni Pawi from France kasi taga doon nga siya. This is the small short handle. Pero grabe, dami-daming kasya. Dito nakalagay ang camera ko, ang passport ko kasi naka-micro ako. Wallet ko, camera ko, passport ko andito. It's exactly what Longchamp is. Mga net ng Longchamp. Pero hindi siya Longchamp. Kasi yung Longchamp, di ba, nilagyan nila ng leather nila. Kaya mas mahal sila. Kung gusto nyo ng cheaper version ng filet, pero same na from France, and same maker, makikita nyo Filt dun sa Longchamp. Then, yung Filt France is the OG. And then, dahil nga kaka-delay ko nitong haul ko, nakalimutan ko tong mga to. Bumili ako ng 6 na scarves sa isang night market sa Nice. Because I love scarves, alam niyo naman na yan. Tapos ibibenta ko sana. Magtitira lang ako ng isa for myself. Pero nakalimutan ko siya i-post. So, I don't know kailan ko ipopost. But, ito yung nakita nyo na gamit-gamit ko nung Saint Paul de Vence. Noong una ayoko pag nakabukas siyang ganyan. Kasi parang fake na Burberry. Pero, gusto ko yung blue and pinks niya. And wala pa akong ganun na scarf. Pag nakaganto naman, hindi na siya halata. This na parang namang Gucci. So beautiful. I've used a lot of scarves while I was there. This one. This is so pretty also. Ayan o. Dahil pala binigay ko to kay Mama Ace ko. Because it's orange and blue. Ah, my God, ang ganda. Ang ganda nito sa bando. Pag summer. Oh! Ang ganda! Baka i-keep ko yan. Ano ba yan? Lahat na lang i-keep. Ito medyo mas malaki pero hindi niya ako siningil lang mas mahal. Para siyang Hermes. Because of the mga kabayo and the orange stuff and the belt. I love it! It's so nice! I love scarves. Tapos ito, gamit na gamit ko rin nung nandun ako because just matches everything. Kita nyo yan, diba? Nung inarte ko na ganyan. Ah, ganda. Oh my God, gutom na ata si Barley. Hold on. Malapit na tayo matapos. Okay, bag again. Longchamp na paper and small. Short handle. Grabe. Pandumi agad. Nadugyutan ko agad. Ito ginamit namin ko sa Spain. I have a Longchamp na medium na short handle as well. That's why I really wanted a small pang mga errands ko daily. Tsaka ang hirap kasing bumili ng paper na color. Always sold out. Yun. Wala nang ibang masabi. Basta yun. Longchamp. Chanel Beauty. First, I got this. This is super viral. Favorite ko yung Dior na mga lip glow, diba? So, ang dami ko ng ganon. Hindi ako bumibili nitong Chanel kasi mahal. But, may discount nung time na nandun kami. Saka nabudol ako nung tinry ko. This is the shade Vital Beige. Ang ganda niya talaga. Sige, try natin. Ay, pwede ba ako mag-makeup? Kaka-facial ko lang. Try lang natin. Ready, guys? Okay. And then, you can also para may color. Ganda. Pwede din sa eyes. Hala siya, nag-makeup na talaga. So yan, wala lang. Tinay ko lang. I've been wanting to do the haul para magamit ko na to. Kaso, yun nga, hindi ko nagagawa yung haul ko. Ano ba yan? And then, ito, ang tagal ko na yun gustong itry ito kasi viral to sa TikTok. Pero hindi nga ako bumibili ng makeups kasi ang dami kong makeups from PR. Parang yung Charlotte Tilbury, hindi ko rin binibili pero gusto ko rin sana ng bronzer na yun. Kasi ang laki-laki, diba? Tapos yung Chanel, ang laki-laki din. Buti na lang may nagpasabay sa akin na nakalagay travel size. Sabi ko, oh my God, may travel size. Akala ko naman yung travel size nila maliit. Oh my God, ang laki din. Pero binili ko na rin for myself. Yun nga, may discount nung time na yun. So, I took advantage na. Sobrang pango talaga nito. Oh my God, look how yummy. Oh, ang ganda. Grabe, sa nanay ko lang nakikita yung mga ganitong makeup ng bata ako. Like, it's so glamorous and classy and I can't believe I can buy my own luxury makeup na ngayon. I'm so happy. Grabe, sobrang bango talaga nito. As in, amoy mayaman talaga. I love it! Soleil Tan Bronze. Actually, gusto ko sana yung Soleil Deep Tan Bronze kasi nga, dark ako. Pero, lagi siyang sold out. So, ito na lang yung kinip ko for myself because may mga days na parang gusto mo lang ng subtle na shadow.
this is the one. I'll show you siguro in some of my TikTok videos. Alam nyo na yan. Doon nyo na lang abangan. And a lot of samples. Chanel Micro Mini Lipstick. It's so freaking cute! Ang ganda! Tapos maganda naman yung color. It's red. Ah, ganda. Sipin mo freebie lang to. Saya, diba? Rouge V, number 58. It's a velvet Kinember. Next is from Caudalie. If you are a follower of Skin International, alam nyo na ako. I am obsessed with Caudalie before pa. I buy it from Sephora. And pagka meron akong friend na nag-travel sa Europe, nagpapabili ako. When we were in the Louvre, yung cousin ko sabi niya, merong Caudalie sa ilalim ng Louvre. I know nabibili ako ng Caudalie habang nandito ako sa Paris. Pero since sinabi nga niya na andun, then pinuntahan ko na. Of course, ito talaga ang bibilihin ko because ito ang number 1 na favorite ko. From them, Beauty Elixir. You all know how I love my mist. Tsaka it's an elixir. Lagi ang binibili ko lang yung mga travel size. Pero nakaangat-angat na tayo sa buhay. Nakabili na ako ng full size. Char. Kasi mas mura doon, syempre. So I got 100 ml. And then I also got the grape water. Mist pa din. Gusto ko sana yung full size din. Kaso yun nga, ang laki. Baka mapagalitan na ako ng mga kasama ko dahil mas mabigat pa yung pinamili ko kaysa sa pasabay. Tapos nung time na yun, paiyak na ako dahil sobrang dry na yung lips ko. I really needed lip balm. Buti na lang pinalala sa akin ni Don. Sabi niya, di ba kailangan mo ng lip balm? Baka meron sila dito. So, kakatuwa talaga yung jowa ko na yun. Ang galing niya, naiisip na niya yung mga ganun ko. Kasi buong araw ko nang dinadaing na sakit. Naiwan ko sa Airbnb. So, he told me, baka meron dito. Surprisingly, ganda. Tingnan mo so sobrang dry ng lips ko. Nandito na siya. Ginamit ko lang to while I was in Europe Nakalahati ko na agad. It was really, really helpful while I was there. Kasi mabilis talaga mag-dry yung lips ko. Kahit dito sa Pilipinas, kapag medyo mahangin yung weather, masakit levels talaga yung dryness. Nasa bag to ni Don the Builder. Para kahit maiwan ko yung sa akin talaga, meron akong backup sa bag niya. And yun nga, gamit na gamit. It's amazing. I really love it. The big purchases. Are you ready? This is very, very special to me. Nung araw na binili ko to, yun yung araw na pumasok yung sweldo ko from my Uniqlo project. Na ang tagal na. Tapos bigla lang randomly pumasok nung araw na yun. So I was so happy. And nung araw na yun, yun yung napahiya na ako sa SA. Kasi namili kami kahapon, tapos bumalik kami the following day. Tapos nagpanggap ako na hindi pa ako nakakabili. Ang dami kong arte-arte, ang dami kong drama-drama. It's not an easy task to shop. Kasi you have to pretend na hindi yun pabili, hindi ka seller. Nung una, love na love niya pa ako. Tapos nakahanda na lahat. And then finally, when she scanned my passport, na doon na nakita, sabi niya, you told me you didn't buy. Kasi nung una, lahat ng gusto ko wala. Pero since natutuwa siya sa akin, nag-e-effort siya na humanap sa likod. You know what? I think I have one of this. You know what? I think I have this for you. Parang ganun siya. So, tuwan-tuwa ako. Nilalabas na niya lahat for me. And then, just to find out na nagloloko ako sa kanya. So, parang nag-iba bigla yung mood niya. Wait, ipapakita ko nga muna sa inyo. Nag-ask na talaga ako if merong brooch. Tada! Actually, nag-ask na ako sa Paris pa lang kasi I wanted to buy something from Rue Cambon. Kasi bumili ako ng pasabay doon. So, I wanted to buy something for myself. Kaso, sobrang nagmamadali na kami doon. Tsaka mainit na yung ulo doon the builder na hindi na ako makapag-browse for myself. So, I just let it go. Nung nandun na nga kami sa Nice, nagtatanong ako about wallets, about brooch. Sakto, gustong-gusto ko itong pinakita niya sa akin. So beautiful. Nakita niya na to kasi ginamit ko na to doon Kasi gustong-gusto ko talaga matagal na. Para pag mga naka-simple outfits lang ako, it really elevates my outfit like that. So, nagtanong ako and then ito yung nakita ko. And then, yun nga, na-realize na niya na nagloloko ako and everything. Pero hindi pa ako masyadong push na bibilihin ko to. But yun nga, nairita na siya about paglalay ko sa wallet. Tinago na niya lahat. Wala na, ayaw na niyang makipag-deal with me. But then, yun, sabi ko, I'll just get the brooch. Tuwan-tuwa naman din ako kasi pumasok nga yung sweldo ko from Uniqlo. Parang it will remind me of my Uniqlo project. Kasi isa yun sa biggest project ko so far. Tapos isa yun sa dream projects ko. So, this one will remind me of that. So, diba? Mema lang. Kaya every time na makikita ko tayo, I'll remember na, katas ng Uniqlo. Thank you so much, Uniqlo. Baka naman, susunod bag na ang mabili ko. Charot! Okay, this one. Ito yung kauna-unahang binili ko. Kasi sa Paris. Alam niyo na ata to kasi pinost ko rin to. This has been on my wish list for the longest time. If you have seen my vlogs about yung una kong Goyard, binili ko yon kapalit ng Neverfull ko. Binenta ko yung Neverfull ko. And then, I bought the Goyard. Kwento ko na yun sa other vlogs. But way back, pinagpilian ko if I was gonna buy Neverfull or Goyard. Neverfull yung binili ko. Tapos years after, I ended up selling Neverfull to buy the Goyard. Goyard pala talaga. PM size lang yung binili ko. Yung Neverfull ko kasi is GM. I said, since medyo mas mahal talaga ang Goyard, PM muna yung bibilin ko. And then, if I really love it, then I'm gonna buy GM someday. But then, mga unang buwan pa lang na ginamit ko, love na love ko na siya. Tapos, nagmahal na yung Goyard. Sabi ko, oh my God, hindi ko na talaga
bibili yung GM forever. Ganyan. Tapos every time na nakakita ako ng naka-green na goyard, mabaliw talaga ako. So here it is. Alam niyo na, green. Sinabi ko rin sa broadcast channel ko, kung meron, then I'll buy. But alam ko naman din na wala. Baka nga wala din kami maipasabay doon kasi walang stocks. Pero sinabi ko lang, if may green, then it's for me! And it's here! I'm so happy! I'm so happy! Sabi ko, never din akong bibili ng ganito na sa reseller kasi nga sobrang mahal na. Kaya someday na lang pag bumalik ako sa Paris. I was looking for it last year na nag-Europe kami. Pero lahat ng bansang pinuntahan namin, walang goyard. Sabi ko, shock sa Paris. Eh, hindi nga ako pupunta Paris. Sabi ko, shock. Sana naman pagka nagpunta ako, meron. Sobrang lucky namin. Ang bali-balita kasi, every Monday ang dating ng stock. So, pinaplano namin na sana ang dating namin Monday. Pero hindi siya nag-workout. Like, ang mahal ng ticket, hindi nag-workout na ganun. I think Friday kami nagpunta. Pagdating namin, doon kami ang haba ng pila. My God, napakaswerte namin kasi hapon na yun Lahat talaga ng hinanap namin. Lahat meron. Lahat ng color na gusto namin meron. Lahat ng style. Lahat meron. Kaya ang dami naming nabenta kasi lahat ng orders nabili namin. Even ate ko, naibili ko kasi yun din yung pabili niya. Nakakatawa pa kasi nakailang tanong ako, how about the green one? Kasi labas siya ng labas niya, dala niya yung mga hiningi namin. Lagi niya nakakalimutan yung green. Lagi niya sinasabi, hindi niya alam, check niya sa loob. So, hindi ko pa rin alam the whole time na we were there kung meron ba or wala. Kasi lagi niya nakakalimutan sa dami ng order namin. But finally, nilabas na niya. I was so happy. Tapos si Don the Builder, parang hindi ko alam yung itsura niya. Hindi niya alam yata kung para sa akin or pasabay. So, hindi na niya matansya. Akala ko gets niya. Pero nung after few weeks, meron kaming mga nakakasalubong na nakaganto. Sabi ko talaga, oh my God, I'm so happy may ganyan na ako. Napaganon ako. Kasi kung hindi may ingit ako, sabi niya, bakit kami ganyan? Sabi ko, di ba yung nga binili ko sa Paris? Anyway, this is the GM size. This is my... So, this is the PM size, and then this is the GM size. So, as you can see, ayun, ang laki, di ba? Ito, perfect talaga for my daily life. Pero for traveling, hindi talaga siya obra. Dahil ang liit talaga niya for me. That's why I really, really wanted the GM size. And I'm very happy I finally have it. Thank you so much, Sel, for working hard. Okay, bibilisan ko na kasi si Barkley ay nagugutom na. This one I also got from Paris. This is the Florent. Nasa list ko din na bumili ng pollen. Di ba ang pollen ko, puro micro lang. Tapos pinabili ko lang yun sa sister ko online. Tapos yung isa si Pawi bumili. Kaya sabi ko, bibili ako ng totoong size na bag sa pollen. Pagka nakapag-Paris ako someday. Gusto ko yung experience sa store. But pagdating doon, gusto ko yung Nod, yung bagong labas. And I want to try it. But they didn't have it in stock. Sabi online lang daw. Ang sad. Gusto ko ma-experience muna, matry siya. Tsaka yun nga yung point eh. Kaya ako nga bibilin. Gusto ko bumili sa store. Pero wala. So anyway, nasa mind ko din na bibili ako ng Florent kasi nasa Paris na rin naman ako. Pero not sure kasi gusto ko ngayon ng Nod. Wala naman ako maraming pera. So since wala si Nod, then I bought this na. I was so happy na I decided to buy this because sobrang used and abused ko while I was there. It's cute little bag. This is the mini Trinity na bag. And I've been wanting like a small casual na black na bag. Kasi ang mga black bags ko ngayon is Chanel Diana ko, yung wallet on chain, at saka yung isa Dior. So wala ko nung casual na black bag na pwedeng pang harabas, tapos pwede ding pang formal. Tagal ko na nag-iisip ko anong black bag dahil binenta ko na nga yung iba kong mga black bags. Eh, ayoko ng mga malalaki. So this is just the perfect one. It just fits everything that I need. And sobrang ganda niya kasi pwede siyang shoulder bag, papaiksi siyang ganyan. Pwede siyang crossbody. Ang hirap lang niyang ganonin kaya hindi ko na ma-demonstrate. Pero pwede siyang maging ganyan kaliit. Kaya ang perfect niya. Ganyan. Quiet luxury brand talaga. The quality is so nice. And imagine, no, when you buy that, you get the dust bag. And you even get this eco bag pa. Reusable. And it's not that expensive. Bait-bait nung mismong owner. Nandun siya. Siya talaga yung nag-aasikaso. She even washed our fruits for us. Kasi may bawal kami mga prutas. Doon kami kumain. She was really very humble. Sana bumongga ng bumongga yung kanyang business. Bili kayo ng Florent, guys, because it's so beautiful. And subtle. And it's a nice, quiet luxury brand. So yeah, support niyo siya. At saka Asian siya. So let's support our Asian sisters. Yeah. This one is an impulse buy. I'm so happy that kaya ko na yung impulse buying sa luxury brands. Oh, taray, diba? I'm very proud of myself. I really work so hard. Kaya, huwag niyo ako i-judge. Anyway, sobrang love ko yung SA ko dun sa Nice. Meron ako bibilhin for somebody else ha. Pagpasok ko pa lang ng araw na yun, sabi niya agad sa akin, I love your outfit. I love your style. Nantuwa siya sa akin. Binubudol na niya ako pagpasok ko pa lang. Kaya anything that I wanted, kahit magpicture ako, kahit paulit-ulit yung bilihin ko, okay lang sa kanya. Kaya talaga nabudol naman ako at napabili ako for myself. Binili ko yung pampasabay sa akin and then I got something for myself. Dahil nga, sobrang galing niya. Sabi ko sa kanya, alam mo, you're so good in your job ha. Kasi this is not part of my plan. Although this bag is part
part of my list for the longest time. If pina-follow nyo ako, nakikita nyo to na sinusukat ko to sa Bangkok. And isa to sa bet ko talaga na pangarap ko yun na bag. Pero hindi ako yung mababaliw kung hindi ko siya mabili. Anyway, she gave me a lot of freebies, mga pabango. Can we just appreciate the beautiful packaging? Another very beautiful packaging. It has the niece na paandar na ganyan. So, very memorable for me kasi something that I got from the French Riviera. I would always say, Na hindi ako makapaniwala na nakarating ako doon sa south of France. so yun sa mga dream places ko na alam kong hindi ko naman mapupuntahan. Ang dami pa kasing ibang bansa na gusto kong puntahan, na kaya kong puntahan. French Riviera kasi, mapupuntahan ko lang siya if sobrang milyonaryo level sa talaga ako. Kasi ang gagawin mo lang naman halos doon, magbo-boating, mag-shopping, mga pangmayaman talaga. I'm just so happy and grateful na taga doon si Pawi. Kaya nakarating ako doon. And then, ayun nga, I got something for myself. Ang dami ko talaga kuda. Ibuksan na natin. Kung pina-follow niyo ako sa Instagram. Alam niyo kanina ko pa sinasabi kung pina-follow niyo ako sa Instagram. So, sana naman pina-follow niyo ako. Kung pina-follow niyo ako, nakita niyo na to. Tada! Receipts. And it is another micro bag. The Micro Métis. I'm so happy! Lagi ko tong finifit nung nasa Bangkok ako. Ilang beses na ako natitempt na bumili, but I always tell myself na hindi ako bibili ng luxury sa Bangkok kasi ang mahal. Ang naka-display lang siya doon at that time na binibili ko yung pasabay. Tapos sabi ko, can I see that? Can I try? Tapos nung kinalculate na namin, sobrang ganda ng presyo. Tapos magta-tax refund pa. Sakto, nabenta ko na nga yung regular size Métis ko. Dahil di ko na nga nagagamit na lalakihan na ako. Tapos biglang nag-release ng micro. And you know my weakness are micro bag. So, I'm so happy that I got it. Sabi ko, Okay, fine, I'll get it. wow! Sino ka dyan? Same na same siya as the regular Métis na bag. I'm happy. I'm happy with it. Ngayon yung Louis Vuitton na akala ni Don the Builder ay pasabay. Tapos kinabukasan, ginamit ko kaagad. So, tataka siya. Sabi ko, Kailangan ko talaga i-model para, may mabudol pa. Napakasinungaling ko. Pero eventually, alam na ganyan na akin talaga. I work hard naman, diba? O last na. Ito na talaga. Ang dinayo ko sa Barcelona. The Loewe bag. This one released 2 months ago ba? Kaya sabi ko, alam ko naman pupunta talaga kami ng Spain kasi nga magpapasabay kami ng Loewe. I will get it. Kaso lang, nung nandun na kami, ang dami ko nang nabili kasi last stop nga namin yung Barcelona. Lahat to nabili ko na. I don't deserve another bag. Pero, inano ko na lang, sabi ko, sige, if maraming magpapasabay sa Loewe, Then I think I deserve it. tapos yun pang mga nagpapasabay sa akin, mga, kung ano sa'yo, yun din yun sa akin, Kumars. Kung anong color sa'yo, yun din yun sa akin. O di, syempre, parang damay-damay talaga kami. O di, dalawa kaming nadamay sa lusak. This is the very beautiful puzzle tote. Ah, ganda. Ito talaga yung gusto ko. I didn't know if I wanted the mini or medium. This one is large. So, gusto ko yung mini kasi meron siyang strap, tas maliit. Pero ang dami ko ng minis. Tapos, ang ganda niya as a tote. Ayan. Kaso, nung nagpunta kami, the first day, walang stock ng medium. Siyempre, kung walang stock ngayon, I'm sure wala din namang stock bukas. So, binili ko na tong large. Tigisa kami nung isa kong kumaring marupo. Shoutout sa'yo. But I'm really happy with it naman. Tapos, kinabukasan, ang daming medium. Lurky. Pero okay na rin. Hindi ko na pinapalitan. Kasya ang laptop, kasya ang buhay mo, kasya ang buhay ng asawa mo, kasya ang buhay ng anak mo, ganon. Dapat lahat ng buhay nyo kasya. Hindi pwedeng buhay mo lang, wag kang selfish, ganon. Since sobrang dami naman nagpasabay, then deserve ko. Wow! Lahat na lang deserve. That is it. Wala naman ako masyadong sabihin about this. Sobrang happy ko lang because Loewe is a really nice brand. If you watch my vlogs from last year, nung nag-Europe kami, yung biggest purchase ko, Loewe also, the puzzle bag, and I am obsessed with it. It's one of my most favorite bags last year. Hanggang this year, gamit ko siya. Buti na lang, binili ko yun kasi classic style na siya. And then, naglabas sila ng bagong style which is called the Edge. Kaya I'm very happy na I got na that one. Tapos, ang laki na rin ng price increase. With Loewe and the classic colors, you never go wrong. Oh, nabubudol pa rin. So yun, I think that's everything that I bought from Europe. Alam mo, akala ko konti lang yung magbibili ko for myself. But parang ang dami. But again, I deserve everything. I work really hard. Really hard. Yung mga kapatid ko, yung magulang ko, hindi ko sila pinapabayaan. First of all, wala akong pinapabayaan. This is something that I get after I help my family, ganon. Napaka-defensive. I hope na hindi nyo na-feel na I am bragging, showing you all of this. Kasi kayo naman na nagtanong kung anong mga pinagbibili ko sa Europe. And also, I want to thank you guys because kung wala naman kayo ay gaya niyan, yung Uniqlo, hindi ako magkakaroon ng Uniqlo project without you guys. So, hindi lang thank you Uniqlo for this, but thank you to you guys, to all the Kumares. And thank you also to all the Kumares for all of your pasabays because if not, hindi din naman ako makakabili ng mga something for myself. Yun lang. Thank you guys so much for watching. I'll see you on my next one. Bye!